Katalika. Tama o tama? O yun. Yun po yung kaligtasan. Okay. Na pala ang sukat na. Anyway, basahin po natin ang mga talata sa Biblia. Handa pa po ba kayo makinig? Okay. Ako naghahanda pa lang magsalita. Okay. So, ang ating pong talata ay nahangin po natin sa Roma, Kabanata 6, talata 22 hanggang 23. Romans 6:22 to 23. Alam ko rin sabi ng inyo. Amen. Okay. Romans 6. 22 to 23. Sabi po dito isang bago sa mga taga-Roma, but now that you have been set free from sin and become slaves of God, or to God, the benefit leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ngunit kayo pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan, ang kaumi ay buhay na walang hanggan. Di ba sa buhay na walang hanggan? Yan. Sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Tumutay tayo manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, muli Panginoon sa mga sandaling ito, Diyos, patuloy ka rin ang masasako sa iyong mula ng pag-ibig at pagmamahal at kapangyarihan. Show us, O God, the way of salvation, enlighten our minds and our hearts, O God. Let us understand thy words and thy plans, the greatest plan in our life, O God, that we may live, that we may receive your wonderful plan of us, for us, thy salvation, the eternal life, that you will give us through your Son, Jesus our Lord. May we glorify you today, O God, in Jesus' name, and everybody say Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so sabi ko kapatid, sa ating binasa, na verse 22, ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan, yung sin, kasalanan, pinalaya tayo. Ang sabi ko dito, ang sumunod ay naging alipin o slaves of God. Actually, ito yung sons and daughters of God. Of God, yung anak, mga anak ng Diyos. Sabi ko dito, ang natamo ninyo, yung natanggap ninyo ay kabanalan. So, we became holy when we believe in the Lord Jesus Christ. Okay? So, naging holy, kabanalan. Now, kapag pinabanal ka na, kasi sa totoo lang, itong gawain ito ay hakbang ng pagiging banal natin. Paano? Hindi natin kaya magpabanal ang sarili natin. Ang magpapabanal sa atin ay ang Diyos, God. Yan. Siya yung magpapabanal sa atin. Ano ba kayo? Okay. Eh, sino ba yung Diyos? So, pinakilala kanina ni Brother Rafi na tatlong persona, pero iisang Diyos. Remember, yung sinabi, Luzon, Visayas, Mindanao. So, ang tatlong persona, isang Diyos, yung Ama, siya yung lumikha, creator. Amen? Tapos, yung anak ay Savior. Yan.
Yung anak, ito yung anak. Okay. Son. Tapos, yung Holy Spirit, natatanggapin natin mamaya, ito na yung magpapabanal sa atin. Kaya ba kayo? So sa simula, sinabi ko, kung tayo'y makasalanan nga, pinatawad tayo, naging anak ng Diyos, at naging banal dahil sa Espiritu Santo. Amen? Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, Savior. Ayan. Minahal tayo ng Ama. Sa John 3:16, ano sabi? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanlibutan o ng Diyos, kaya ibigay niya kanyang kaisa-isang anak, Savior. Na ang sino mang sumampalataya, John 3:16, ay hindi mapahamak. So, yun yung gusto ng Diyos. Maniwala tayo sa Ama, sa anak, yung Savior, para hindi ka mapahamak. Ang sino mang sumampalataya. Those who will believe, kung ikaw ay maniwala, kung ikaw ay magtiwala, maliligtas ka. Kaya, ang gagawin ng Diyos para mapanatili yun, itong Holy Spirit ang tatanggapin natin mamaya. Hindi ba kayo? Kaya nga, tayo ay naging banal. Ang tinanggap ninyo ay pagiging banal na ang kauuwian. Ang magiging resulta ay everlasting life. Buhay na walang hanggan. Yun. Ito yung salvation. Yung paglipat natin kasi yung mapapahamak, yung hindi maniniwala kay Jesus, hindi maniniwala sa plano ng Diyos, may kalalagyan ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may kalalagyan ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, you better watch out. You better not cry. Better not out. I'm telling you why. Yan, Santa Claus daw. Hindi ako naniniwala kay Santa Claus. Jesus Christ will come again. Babalik sa akin. Okay? Ano sabi kapatid? Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y namatay. Ang dami nagsisimpa kanta ng kantayan. Sinasabi si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tingin sa iba pala naman naghihintay. Kasi natatakot. Amen? And that, yung kinatatakutan mo ng pagbabalik ng Panginoon, yun yung pagiging guilty. Ano pa sa Tagalog yung guilty? Tagal ko hinahanap sa dictionary yung Tagalog yung guilty, hindi ko maintindihan. Pero ang nararamdaman ng guilty, aminado ka, mayroon kang kasalanan. Sino nagkaroon ng damdaming guilty? Yung naniniwala siya ay nagkasala. Pag hindi ka nagkasala, pwede ka na umuwi. Okay? Dahil ako'y naamin ko tayo ng kasalanan. Ito may nagkakamuti natin. Nakilala natin kanina ni Brother Rafi, yung tatlong persona na iisang Diyos. Nagkakaroon sa atin na sobrang pagmamahal sa atin. Kaya sinabi ka ni Brother Ogie, yung pag-ibig sa atin ng Diyos ay hindi mo masusuka. Amen? Sabi nga kapatid, sa atat ng mga awit, ang kanluran at ang silakan ay hindi magtatagpo. Tama-tama. Ganong kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang sukatin. Ako dati sinukat ko. Alam niyo nangyari? Ito, resulta. Kaya huwag yung susukatin dahil wala kayong naiintindihan, makakalbulan kayo. Amen. So, the love of God is immeasurable. Amen? Kaya huwag mong tatawagan ang Diyos.
Huwag mong tatawaran ng pag-ibig niya. So, hindi lang papalawak. So, by the greatest love of God, yung pag-ibig niya, nakilala natin ng Diyos. Amen? Ganun pala, Diyos sobrang pag-ibig. Ngayon, ang gagawin natin ay retrospection. Ano ba retrospection? Kilalanin naman natin ang ating sarili. Amen? To know ourselves in the presence of God. Kilalanin natin ang sarili sa harapan ng Diyos. Kasi nga, si Eva at si Adan, sa aklat ng Genesis, kung magkasala, kinainin nila pinagbabawal ng bunga ng puro, yung prutas, sa gitna ng hangin. Sabi ko sa Biblia, ipaparaphrase ko na lang na nung bumaba ang Diyos, kasi nung una pala, si Eva at si Adan, kinakatagpo ng Diyos. Bumababa ang Diyos mula sa langit para sila magkaroon ng fellowship. Ever ba say fellowship? Yun yung pagsasama-sama. Amen? Ngayon isang araw nung nagkasala nga si Eva at si Adan, nung bumaba ang Diyos mula sa langit, nadinig-dinig ng Diyos sa hapit at isalo nila. Marami naman naglalakad doon, kabayo, baka, mga nagyayabag, pero yung yabag ng Diyos, kilala nila, hindi pa nila nakikita na andyan na ang Diyos. Dati, Ama! Father! Oh my God! Sa lubong, may hindi. Kasi, nagkasala, sila ay nagtago. Hindi ba kayo? Di ba mo nagtago? Kasi nga, kapag tayo ay nagkasala, hindi tayo makaharap sa Diyos. Maliwag na lang ibang makapalang mukha mo. Amen. Yung sinasadyuhan mo na. Kasi meron iba, alam naman mahal sila ng Diyos, ang ginagawa, inaabuso. Ang mga klaseng pag-ibig kapag inabuso mo, sabi mo sa katabi mo, kapag inabuso mo, may kalalagyan ka. Tama o tama? So, ang Diyos hindi. Alam naman ng Diyos, dahil alam naman natin na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kita ng Diyos yan. Sabi sa Biblia, madilim man o kasulok-sulukan ng bahay mo, kita ka ng Diyos. Awit 100, Psalm 103. Wherever you are, wherever you do, whatever you're doing, God knows and God sees. You can never hide from God. Hindi ko pwede makapagtago sa Diyos. Amen? So, at the time na si Eva at si Adan ay nagkakasala, sabi ng Diyos, bilin kay Adan, kapag kinain nito, mamamatay kayo. If you eat the fruit of the tree of life, the forbidden tree, God says, in the middle of the garden, surely you will die. Mamamatay kayo, mamamatay ka. Nung kinain ni Eva at Adan, hindi naman sila namatay. Ano ba kayo? Ba? Sabi nga natin kanina, nang sila sumalangsa sila, nagkasala sila sa Diyos, nagkaroon sila ng separation from God. And that is what we call spiritual death. Amen? Spiritual death is a living man separated from the presence of God. That is spiritual sin or spiritual death. Separado ka sa Diyos. Ito kasi separated. Amen. Yung iba nilalagay sa Facebook, it's complicated. Anyway, separated, that is spiritual death. Kaya sila may naging guilty. They were all, both of them are guilty from God, so they hid from the Lord. Kapatid, sabi ng Diyos, mamamatay. Nung kinain pa nila yung bunga na pinagbabawal, namatay sila.
Pinatay pa sila ng Diyos. Pero kita ng Diyos, nagkasala sila. Pero ang hapon, hindi agad dumating. Hindi agad sila hinapungan. Sabi ng Diyos yun. Kaya nga, kahit nagkasala sila, yung gawin ng Diyos na bumaba from heaven to earth, ginawa pa rin ng Diyos. Tumit na para magtagpo sila. Amen? Lagay yung dalawa. Tayo. Okay, dati kayo. Okay, social distancing tayo. Nandito niya po. Okay. Yan. Ito si Em, si Adan, at si Eva. Amen? Nandiyan ba kayo? Kita ko, kunwari lang ha, Lord, kunwari lang. Nung nagkasala kayo, kung iba kong Diyos, kung hindi ako ipunin ng Diyos, at iba kong Diyos, nakita ko nagkamali kayo, agad-agad ay palusin. Pero hindi, bumaba pa rin ako sa dati kong ginagawa para katagpin sila. Nagtago. Hello? Nung nagtago, sige, pupunta kayo, para nagtago kayo. Okay. Example lang. Okay. Sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Alam naman ng Diyos kung saan siya nagtatago. Hello? Maliwanag? Amen. Adan, nasaan ka? Andito ba ako nagtatago? Sabi ng Diyos, bakit ka nagtatago? Why are you hiding? Have you eaten the forbidden fruit? Kinain mo ba yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy? Ang Diyos, gumagawa pa ng usapan. Ano pa kayo? Imbis na humatol, imbis na hatulan ka, yung si Eva, si Adan, nakipag-usap pa. Kung ibang Diyos yun, bakit ka nagtatago? Alam mo na kaya mapapatayin ka! Hindi ganun ang Diyos. Hello? Makipag-iwanan ka sa atin. Amen? Sabihin mo, kinain mo ba yung bunga na pinagbabawal mo kinakain? Huwag mo kainin ka. Sabi na ko, si Adan, sana sinabi niya ng Lord, sorry. Amen? Patawag ko hindi. Ang ginawa ni Adan, sinisi pa si Eva. Yung babae kasi binigay mo sa akin eh. Siya yung unang kumain eh. Tumigil lang ako. Tayo ako kayo? Sabi niya, tumigil lang ako. Ito kasi tumigil. Ito kasi tumigil. Ganyan ang kasalanan. Nagsimula sa pagtigil-tigil. Hanggang ikaw ay lumali. Ano ba kayo? Kami din binilang ng lola. Pagkakumilog ng magsawis na ng bunga. Okay. Ano ba kayo? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi agad-agad lumahapon. Mag-iwalagan na tayo, ginawa naman ng dalawang. Kunwari naman doon. Ni Eva kaya nagsisihan hanggang ipinutol sa ahas. Now, ang gusto ko yung makita dito, yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Alam naman na niya na tayo yung makasalanan, mali ang pamumuhay natin, pilit pa rin niya, pinagpipilitan ng pag-ibig niya sa atin, maglimanagan tayo. Kahit gaano kapag gawin ang mga kasalanan mo, tatanggapin ko kung tatanggapin mo rin at kamali ka. Amen? Ngayon walang direkta, gumawa ng daan ng Diyos. Amen? Ano yung daan? Sa John 14, verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako po ang daan patungo sa Ama. Walang pagkakarating sa kanya kundi sa pamamagitan ko. Kaya, ibinigay na
Ama ang anak para magkaroon ng sa Kanya, sa pamamagitan ng anak, makakausap namin ng Ama at tayo padalaman niya sa atin ang kanyang pagmamahal at kanyang Amen? Okay, napaliwanag ko. Tayo naman. Amen? Paano ba natin makikilala ang ating sarili sa Diyos na nagmamahal sa atin? Retrospection. Let us know ourselves. Kilalanin natin ang ating sarili. Kanina sabi, manalangin tayo ng dapat tiniwangin ng Panginoon sa inyo. Everyone say puso. Sino may puso? Ang walang puso ay kulong. Okay, so may puso tayo na. Now, itong puso ay nakaiba, it is unique. Sabi kung mag-research ako, kasi sabi, buong puso. Amen? Whole heart. So yung puso, kapatid, sabi ko sa medicine, medical interpretation, the heart is the central point of man's emotions and feelings. So, the heart is the pumping station of the blood of the human body. Siya yung nagpupumpa. Yung mga kapatid, pakiramdam mo yung puso mo. Amen? Yung puso na yan, nagsimulang tumibok yan, yung una pa lang magtagpo ang semilya ng nanay tatay natin. The very first moment na nabuo yun, tumibok niya. And it never stops. Kapag tumigil yan, sabi mo sa natin, kapatid, kapag ang puso mo ay tumigil sa pagtibok, may kalalagyan ka. Tama. So hanggang ngayon tumitibok yan. Yung iba tumigil na. Una-una lang yan. Di ba, Ben? Anyway, so, itong puso na ito, kapatid, ay ito yung kumokontrol sa pagkatao natin. Dito nagmumula ang damdamin. Everybody say feelings. Feelings. Nothing more than amen. Di ba? Ito yung puso. Pinapagkat kami na lagi yung puso. Kaya, ano ba yung puso? Ito yung kumokontrol sa ating damdamin. Kung anong puso meron ka, yun yung damdamin mo. Yun yung pakiramdam mo. Yun yung gusto mo. Amen? Kaya ka tumatawa, masaya ang puso mo. Amen? Kaya ka malungkot, nararamdaman mo na malungkot ka. Hindi mo iniisip, ay malungkot ako. Hindi mararamdaman mo yun. Tama. Okay. So, lalo na kapag ka umiibig ka. Amen? Sino na ang natutong umibig? Kung nag-asawa na, at yung may mga crush, sabi nga kapatid, pag-ibig, pag pumasok. Anong sa itlog? Iba yung sinabi ko natin. Pag pumasok sa puso niya, hawagin yung lahat. Amen. Dito mo, talagang kapag kaya yung ibig mo, nararamdaman mo, dapat mangyari. Tama. Kapag umibig ka, lalo na yung makras ka noon, kapag kaya mo dumarating yan kaso mo, dumarating pa kasi kaya mo ako. Kasi yung puso yung sinabi ko kataga kanina, naging model nyo na kanta. Amen? Alam niyo model na kanta noon? Kapag kayo itlog, puso na tayo ngayon. Hello? Sino may itlog? Sino may puso? Para natin ang Panginoon. So, puso. So, pag-usapan natin itong
Amen? So, ito yung damdamin natin, nararamdaman natin kung anong gusto natin. Tama. Tingnan mo, yung nararamdaman mo na gusto mo, yun ang ginagawa mo, tama. Yung pananamit natin magkakaiba. The way you dress is who you are. Komportable ka sa sinusuot mo. Amen? Tignan mo yung suot natin magkakaiba. Amen? Wala naman perfectong pareho. Kasi, anyway, kung yun ang available, pero komportable ko dito eh. Amen? Kasi, nararamdaman mo eh. Hello? Kontrolado ka ng nararamdaman mo. Maliwanag? O ano sabi sa Biblia? Bilisan na natin kasi baka mag-overtime. Mahaba din. Okay. Sabi ko, Nehemias, Kabanata 17, talata siya, Jeremiah 17, verse 9, talata siya, sino ang makaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang lunas o walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kapulutan. Ulitin ko, makinig kayo. Sino makaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kapulutan. Talata 10. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So, the Lord looks at our heart. But the Bible says, the heart is deceitful above all else. Amen? And beyond pure, mandaraya ang puso. Ano sa mandaraya? Sabi ng Biblia. Amen? Bakit naging mandaraya? Kontrolado ka. Kung ano yung ibig mo, yun ang nagagawa mo. Naalala ko si San Pablo eh. Sabi ni San Pablo, sa Roma, Kabanata 7, talata 18, pakinggan niyo. Okay, sulat natin. Romans 7, verse 18. Verse 18, 18. Okay. Sabi dito ni San Pablo, alam kong walang mabuting bagay na nanahan sa akin. Ibig ko sabihin sa aking katawang makalaman. Makinig, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting pinanasa ko. Amen? Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Amen? Yung bang meron kang gustong gawin ng mabuti, pero kabaliktaran ang nagagawa mo? Nandiyan mo ba kayo? Tulad na sinabi ni Brother Rami kanina, yung sinasabi, gusto kong bumait. Ulit, gusto kong bumait. Pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa Diyos. Nasa tao ang... Yes. Palapakan natin ang bakit. Si San Pablo nagkaroon ng problema sa kanyang nararamdaman. Nagdanasa ng mabuti. Kapag ka na nagagawa, this is his dilemma. Nung hindi pa siya natatransform ng Lord. Tayo rin eh. Kontrolado tayo ng damdamin natin. Kaya hindi natin mapago yung sarili natin. Imbis na gumawa ka ng mabuti, kabaliktaran, kanina nga eh. Nakasakay ako sa jeep. Sabi maging maibigin ka at matulungin.
Mabuting gawain yan, tama-tama. Nasa jeep ako kanina, biglang may sumakay na dalawang bata, may dalang sobre. Sobre yun. Amen. Yung dalaw, yung bata. May mabilisan eh. Nakita niyo na ba yan, di ba? Normal yung sa jeep. Yung babae, agaw pa sobre. Amen. Pero kapag ka sa iba, doon sa kasama niya, ang bait, nilipit pa ng pamasahe. Pero doon sa nangangailangan, kahit konti na lang, kahit konti, pati. Ay, hindi. Binaliban yung sobre. Gusto ko, pero, araw ng linggo, alam mong magsisimba. Ay, gusto mong magsimba, pero saan ka nagpunta? Amen? Doon sa Sigo Puliwete, is the one ng tagod. Kaya sila na. Nandun ka sa iba. Pero nakalala mo, magsisimba ka linggo. Nandiyan mo ba kaya? Maraming mga pagkakataon na kontrolado ka. Sabi po sa Genesis 8:21, Genesis 8:21, ang sabi po doon ng Biblia, when the Lord had smelled the pleasing aroma, He said into Himself, never will again destroy the earth with water, though I know that every inclination of man's heart is deceitful since childhood. Sabi po, nang maamoy ng Diyos ang masamyong handog ni Noah, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko nagugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Bagamat alam ko na ang bawat pagkiling ng puso ng tao ay masama na simula pa sa pagkabata. Bata pa lang, masama na yung puso. Sabi ng Diyos yun, sabi ng Biblia, Genesis 8:21. Nakikinig ko pa kayo. Hindi magsimula tayo sa bata. Amen. Sino na ang kapag-alaga ng baby? Amen. Naalala ko kapatid ng isang lola. Alaalaga niyo ako. Sabi ng lola, nang isilang ka sa mundo ito, laking tuwa ng lola mo kasi hindi mo kamukha ang lolo mo. Anyway, nalagaan nyo. Yun lang. Anyway, so, po sa ako, katagalan, nangawit si Lola, iniligay sa duyan. Yung baby, kahit anong umuwi mo, umiiyak! Kasi, ang gusto, nasanay na. Baby pa lang, may kapretyo na. Tama-tama. Ito pa isa. Umiyak! Ngayon, medyo hindi ka nakapagpainit ng tubig. Nag-init ka pa ng tubig. Yung bata, tayo ba kaya? Nung ibinigay nyo yung bebe, natimpla mo na, ang tagal, yung bata, dinebe, binalipag yung bebe, wah! Bakit? Bakit ganon? Kasi hindi mo naibigay sa takdang gusto niya. Tama-tama. Hindi mo naman tinuruan yung baby. Anak, kapag yung hindi mo gusto ginawa ko, ipalipag mo yung baby mo. Hindi naman baby pa lang, pinakikita mo na kontrolado niya yung damdamin niya na kapag hindi mo nasunod yung gusto ko, may problema tayong dalawa. Tama-tama. Eto pa, lumaki yung bata. Mga 5 taon, fiesta. Eto ngayon, papunta kayo ng simbahan. Atay-atay. Pauwi na. Pauwi na kayo. Ngayon yung bata, atay-atay mo, pauwi na, bilas-bilas ka, ang ganda ng mesa ng pare. Napadaan kayo dun sa
nagtitinda ng laruan. Nagtuturo, gusto ko na, wala na! Hello? Naglulupaligo. Wala kayo lupaligo. Bata pa lang, yung damdamin, pinakikita mo, kapag hindi mo ko pinagbigyan, may problema tayong dalawa. Tama o tama? Ako, bata pa lang, pasaway na ako, kaya lumakitay ako eh. Amen? Kasi may pataas, may pababa, may pahinga, may paikot. Kaya medyo biri yung kanan ko dahil yung tatay ko, tsaka nanay ko, mabilis yung kaliwa, kaya inaabot yung kanan. Dalawa pa. Nandiyan mo pa kayo? Doon lumalaki tayo, eto na. Buti, naalagaan tayo noon ng ating mga nanay at tatay o maling palaki sa atin na hindi magalyang bawal yan. May konting panusa. Kasi kung wala nagbabawal at nagtutuloy sa atin, napakasama natin dahil tayo ay magiging laki sa layaw, laki sa layaw. Tama. Eh ano ba yung laki sa layaw? Alam na natin, makikinig ng mga masamang ugali na nandoon. Dapat siya lagi masunod kahit mali. Kaya nga nagkaiba-iba tayo ng ugali, kanya-kanya tayo. Hello? Meron magkumari. Umatay ng kasalan. Ngayon, yung dumatay kakasal, kung magkumari, nando sa magdalikod, nagsikuhan. May kinakasal na sa ating gano'n. Bakit nga rin? Kasami-dami naman dito magpusyo, bakit ba pinili niya para nakikitin? Gusto niya eh. Amen? Ilang pumasan, umatuloy ng kasal. Nagpasikuhan ng kumain. Sabi niya, dami-dami naman dito, may buhong bakit ka doon? Gusto niya tayo eh. Damdamin eh. Everybody say damdamin. Kung ano yung nararamdaman mo, dapat na masunod. Kontrolado ka. Kaya nga, gusto kong bumait. Yan ang problema ng puso. Ang puso. Anong sabi ng Panginoon Jesus? Kung sa puso. Sa Marcos 7:21, Mark 7:21, ito sabi ng Panginoon sa puso. 7:21. Sabi ng Panginoon, tungkol sa puso, sa verse 21, ang Panginoong Jesus ay nagsabi, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipan. Sabi ng Panginoong Jesus, sa loob, sa puso nagmumula ang masamang isipan. Bakit masama ang isip mo? Hindi galing sa demonyo. Sabi, puso. Kapag masama ang isip mo, galing sa puso mo. Kaya makikilala mo sarili mo eh. Kung ano naman ang isip mo, galing sa puso mo. Kontrolado ka. Maaaring pinipigilan mo sarili mo. Pero bukas makalawa, kailangan mangyayari yung nararamdaman mo. Pagbibigyan mo yung dahil kontrolado ka, dahil kapag hindi mo pinagbigyan, kinontra mo sarili mo. Amen? Madalas yung iba, nababalin. Hello? Bakit? Magre-resort ka ng ibang bagay para malibang ka. Di ba? Dinadaan sa bisyo, sa droga, sa alak, kung saan-saan pa. Pagaling yung mga ilalo ka ng papalalim. Dahil kontrolado ka ng puso mo. Everybody say puso. Amen. Kontrolado ka yung iniisip.
At ang sabi dito ng Panginoon, nagmumuna ang masasamang isipan na nagpupudyok. Everybody say nagpupudyok. Ano ba yung nagpupudyok sa ibang Tagalog? Nagmumuna. May pwersa. Amen? Tayo kasi. Tayo. Punta ka sa likod. Mas malaki siya sa akin. Itulak mo ko. Itulak mo ko. Itulak mo ko. Tulak. Tulak. Tulak mo ko. Tulak mo. Ayaw! 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 Di ba? Ayaw mo. Pero ang lakas ng udyok, may power. Gusto kong bumait. Anong ginagawa mo? Sabi mo sa katagal mo, kapatid, style mo. Hindi mabuhin mo. Sabi sa katagal mo, kapatid, ayusin mo. Umayos ka. Ganun na lakas yung udyok. Lakas mo talaga sa isip. Kaya anong tanggi mo, gawin mo pa rin. Tama. Hindi mo mapigilan na nagulong sa'yo. Anong mga sinabi ng mga nagulong sa akin? Na mag-iapin, magnakaw, pumatay, magalunya, mag-ipon at tulungan niya lahat ng kabuktutan. Ito na sa'yo lahat ng kabuktutan. Ano na ibig sabihin yung kabuktutan? Hindi kasalanan. Mas masabot pa sa kasalanan. Yun yung kabuktutan. Bakit pa kayo ganun eh? Diba? Lahat na itinira pa sa demonyo. Sabi lahat eh. Wala sa demonyo. Nasaan? Ayan. Sino may puso? Taas ka man. Di ba ayaw ka kasi? Yan. Yung bumakot sa akin. Lahat na kabukutan. Kaya, naloto ko sa YouTube, binarin yung kagawad. Nireng yung batang yung babae. Nagnakaw. Nagbabagilan. Nagkama. Nagtatagaran. Hello? Akyat bahay yan. Pusher. Smuggler. Drug pusher. Drug lord. Ingit. Away dito. Gulong doon. Siraan dito. Kaliwaan dito. Kaliwaan doon. Mga artista, paano nagpapalitan ng damit? Ilan na naging asawa ni Saul Purita, Kim Nasato, Tenora, Uno. Those people are very known to us, but they show their life unto us in a very bad manner. Ay, pagpalitan ka sa mga magpapakasal, device, kita nationwide. Bukas na kalawa, hiwalay. Bakit? Damdamin lang yun. Pero walang katibayan. Hello? Kaya marami nasisirang, marami ng mata. O, hindi puso. Palitan mo ito. Puso. Ulit natin. Sabi ng Panginoon, magnakaw po tayo, maulit, pag-iwan at mawa na lahat. Kaputugan ko na ng pagdaraya, kahalayan, makainit na nilirapuri, kapalalan, kahangalan. Ang lahat na rin din ang gagaling sa puso ng tao siya nagpaparumi sa kanya. So, sinabi ng Panginoon, ang nagpaparumi sa akin, hindi mata, hindi pandinig, hindi bibig. Sabi pa kaya nagiging marinig dahil sa bibig ko, pero sinasabi, paano naman yung pipi
Di puso na kukontrol sa akin. Ang laki ng ugali sa puso. No, we know who we are. Pero sabi, nagpaparumi, kaya marumi sa akin ang tingin ng Diyos. Kaya ang kawian natin, ang kabayaran ng kasalanan, Roma 6:23, babayaran namin ng kamatayan. Anong kamatayan? Ang pagkahulog sa impyerno. Kaya dumating yung tagapagligtas para iligtas tayo. Dahil alam ng Diyos, lahat ng tao na mapahamak dahil lahat ng tao, masama ang puso. Masama ang pamumuhay. Kaya nga, anong ginawa ko kami? Sabi ko sa Roma, nililista ko yung mga talata. Sabi sa Roma, Kabanata 3, talata 25. Romans 3:25. Roma 3:25. Sabi po dito, siya ang itinakda ng Diyos, ang Panginoong Yesus, na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala siya magaling sa pagkatong una nag-impeach siya sa pagpapaumali ng mga kasalanan na nagawa ng mga tao. Nag-impeach ang Diyos. Nung tayo nagkakasala, parang kay Eva kay Adam, hindi mo na pinarusahan. Nag-impeach. Dahil sa pag-ibig, that is the forbearance of God's love. Na sa pagkakataon, darating ang panahon, ipakikilala sa atin kung paano niya tayo patatawarin. Kaya yung nakarating ngayon dito, kapatid, hindi mo dami yan. Plano ng Diyos para makilala mo. Alam ko, konti lang ang masaya doon sa sinabi ko. Amen. Alam pa natin ang ngayon. That is the plan of God to save. By the sacrificial death of the Lord on the cross. Yung kamatayan sa kanya sa krus, kaya niya ibigay ang kanyang sarili. Para tubusin tayo, everybody say tubusin. Everybody say tubos. Bakit ba may tinutubos? Kasi mahina yan sa... Hindi. Bakit may tinutubos? Kasi nakasanda. Sino marunong sanda? Dahil ko pa kayo, bata pa ako, sasala na ako. Hindi ba kayo? So, kaya tayo tinutubos, nakasanda tayo. Saan? Nasa demonyo na tayo dahil masama ang pamumuhay natin eh. Kaya nga tayo tinutubos, siya nagbayad kasi hindi natin kaya bayaran. Kaya tinubos tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pamatayan sa krus. Roma 5:11. Romans chapter 5, verse 9. Verse 5. Chapter 5, verse 9. Sabi po dito, at kayo napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na tiyak na maliligtas tayo sa poder ng Diyos sa pamamagitan niya. So, yung nakatibayan na ang dugo ng Panginoong Yesus, yung tumali sa krus ng Kalbaryo, yung siyang magay sa krus, yun ang ipinamili sa ating mga kasalanan. Amen? Ano sabi sa misa, nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang tawis. Nagpasalamat at ibinigay sa kanyang mga nalagyan, sinabi, tanggapin ito at inumin. Ito ang ating dugo ng bago at walang hanggang tipan. May bubos para sa inyo sa lasing pagpapatawad ng kasalanan. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Ibig sabihin, ang pagpapatawaran ng kasalanan ay ang pagbubugog ng dugo. Kaya, papalinis tayo sa dugo ng Panginoong Yesus. Sa kanyang pamatay sa krus, naghihirap siya para sa atin. Titiis niya yun. Alam ko ba yun, nagkaroon ako ng pangitain noon, nakasakay ako sa
bus noon, yung sinasakit na namin, Kapalaran. Sino kilala ng Kapalaran? Namo, o yung mga senior na kilala yan. Ay, di ba? Tuwing umaga na mula sa solo kami. Lagi kami po yan sa outreach. Alas 12 na umuwi, gigising na alas 6, alas 5, dahil dapat alas 8 nasa solo kami. Puyat, pagod, madaling araw gigising, solo. Sasakay ako ng bus, puno na dahil mula pa Santa Cruz, puno na yung bus ko na umaga. Kita ko lahat ko. Masarap daw po. Nakangangapa. Samantala po, araw-araw po yan, paano nakalangitin. Hanggang Makati yun, ganyan. Pinipili kong matulog din ang mga tulog. Ay, ganun. Laging ganun. Hanggang sa nagreklamo na ako, Lord, ganun na naman malaki ako. Bilang sa pagtingin ko, nakita ko Panginoong Jesus. Nakapato sa Diyos. Anak, ito, pinagalaman ko para sa iyo. Kita-kita mga kapatid yung pako, pilit lang hinahawakan. Kasi kapag nalagot yung naman niya at buto, hindi magaganap ang plano ng Ama na maligtas tayo. Kaya hinawakan niya yun. Pinakita sa akin. Tapos dinala niya ako sa corona. Nakabaon sa kanyang ulo kasi hindi lang ipinato. Kung ipinato, pinupok pa yun para bumuong yung... Kaya halos nagulang yung isang patayan dahil sa haba ng dilig. Dinala niya ako sa baliga. Kita-kita ko dumudugo. May pasa na may itim-itim na may dugo. Sinabi, anak, pinasal mo yan. Tumabigat na Diyos. Para lang masunod ang utos na lang. Dinala ko sa tubo. Kita-kita ko yung balak, wala na. Talog na. Halos makita niya yung buto. Tulo na tulo yung dugo. Anak, sa bigat ng Diyos at sa layo ng nilakad ko. Nadapa ako anak eh. Unti-unti nang parang bumibigat yung loob dati ko. God is rebuking me. Dinala ako sa paa. Kita-kita ko yun sa tulo ng higalatin niya. Tumutulo, unti-unti yung dugo. Anak, yung paa ko, halos masulatan sa matatalim na bato, mainit na buhangin. Para lamang maglakad at ihatid ang mabuting balita na mahal na mahal tayo ng Diyos sa mga tayo. Kung ba ninyo, matulgol ako sa bus. So, Lord, dinala mo nga pala ako dito, di ka naman tayo. Pero susunod po ako sa hindi pa nga dumadaan ng dulo sa pagsunod sa iyo, may reklamo na ako. Pinakita niyo dito kapatid, yung dugo na tumubos sa akin at sa akin, na pinaghirapan niya sa krus, hanggang kamatayan. At sa kanyang pagkabuhay ng muli, sa ikatong araw, pinatunayan niya. Sabi po kapatid, sa John chapter 11, verse 25, ang sumasampalataya sa akin, kahit na mamatay, ay mabubuhay, dahil ako'y nabuhay na mabuhay. Magkakapit. Sa sauling araw kapatid, makikilala natin ang ating kalalagyan. Kung tayo po na nasusunod sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, nakatigiyan tayo na ang sino kong sumampalataya ay hindi mapahamak, binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Balik mo pa pag-ibigyan sa pag-ring sharing. Amen po ba? Buhay ko. Lumaki po ako sa Kamanay, Quezon City. Panganay ko sa amin. Tatay ko, nagtrabaho kapatid, siyempre isa sa mga manager ng pasugalan sa Team Boulevard. Carpet Palace, ito po ay casino. Dumating ang Marcelo, nasara lahat ang casino. Amen. Mamaya na po sis, mamaya na. Sis, ayun,
Kaya po, nakakalis pa. Okay. Dumating. Konti na lang panahon. Naghirap kami. Nanay ko umaasa na sa paglaki ko bilang panganay ako mahahako sa amin. Habang kami magkapatid. Ang nanay ko nagtsaga magpinda. Na kung hindi ka na niluluto namin na may apoy siya pa o may apoy sa ilalim, binibenta niya kapatid dito sa farmer's market sa Cubao. Taga-pamuling kami. Nilalakad niya ng nanay ko. Lagi kayo naghagulan niya sa gwardiya o sinusuhulan ng gwardiya para lang mga makagbenta sa loob. Ngayon, ako, awalan Diyos, kay kapatid, pasumpong-sumpong, pasumpong-sumpong na trabaho natin ko ng pagtrabaho ang tatay ko, pinag-aaral ako sa NTU. Kaya tangan ko, tinanggap ko naman, gusto ko maging engineer, Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Pero, napunta ako sa markadang hindi maganda. Nagkaroon ako ng bisyo. So ngayon, gusto ko na kagad na magkapera kasi ang sarap pala ng bisyo. Sarap ng alak, sarap ng babae, kaya bisyo. Hindi alam ng nanay ko, din ako nag-aaral. Yung nanay ko, tuwing-uwi, ang itim ng paa yung naglalakis, kalalakad, pinahawag ng tuhod, kalalako. Hindi ko pinapansin ang tigas ng puso ko. Kasi gusto ko masaya lagi. Dahil ako ng trabaho, hindi naman ako matanggap. Natanggap ako kapatid. High school graduate ang tingin sa akin. Kahit ang college level ka, ang hinahanap sa'yo ay diploma. Wala akong diploma ko high school. Kaya nakakita ko yung pinakamagandang pagkakakitaan. Tinuruan ako ng pinsan ko. Ronald, ito na lang, madali kumita ano yun. Event paborito. Ano yan? Marijuana. Kaya nag-push ako sa UST, push ako sa Communication City sa amin sa Scandinavia. So sa aking pagtutulat, kumita ako, nagkaroon ako ng girlfriend sa nightclub dito sa Gil Boulevard. Yung babaeng nagtatrabaho doon, ang trabaho niya kalapating hindi mga baba, katamtaman ng nanipan, hindi mga baba. Halos kami ay relasyon na. Hanggang sa ako'y tumigas ang puso ko, nakalimutan na doon. Ang nanay ko pala, patuloy akong pinapanalangin sa simbahan. Ang akala ko, kung yung ginagawa ng nanay ko, akala ko ba ginagabi, sinubukan ko sundan. Pagkatindak ay pagod na sa huling grupo ng simbahan ng luhog. Alam ko, pinapanalangin ako ng nanay ko. Sabi ko, hindi ako nabago ng pangalan ng tatay, hindi ako nabago ng eskwelahan, hindi ako nabago ng pagsisimba, hindi rin ako kayang pag-uwi ng panalangin mo. Tinanin ko sa puso ko sa kawangan, wala akong utang na ito. Pero isang araw, sumobra na pala yung bisyo ko. Sa lamesa, kumakain ako ng noodles, sisip-sipin ko nila ako ng sabaw na nanginginig pa. Bumagsak ako sa semento. Hindi ko alam, nagdilim ang paningin ko. Mulat ako, kita-kita ko yung nanay ko doon sa sala, sa kusina ako. Nakita ko bumagsak sa semento. Yung padapot-tampot-lang ako at ang payat ko na. Yung nanay ko nagpagod magtinda, tumatakbo ng malagabog yung paa, papunta sa SB. Sigaw na ko, anak ko, ano na nangyari sa'yo? Alam ko ba yung nanay ko, hindi ko lang. Nabuhat ako. Alam ko ginagawa sa akin, nanay ko, hinihipan ako. Mahal akong mahal akong Nazareno, mahal akong San Roque, mahal Virgen Maria. Tinawag na takap. Nanay ko, parang pa rito. Sadas, kusina, sadas, kusina. Samantalang nung siya pagod, wala akong pakito. Pero nung binuhat ako. Halos kurahin ko nga sila ng talikuran ng tatay ko. Sa totoo lang, ano sa inyo, parang sinumpa ko pamilya namin. Sabi ko, bakit pawag pinanganak dito sa pamilyang ito? Kasi iba nakikita ko, mga kabataan, may kotse, mayaman, may mga gamit.
ako po, hindi pa ako magtulak at manloko ng tao, hindi ako magkakapera. Kamandalan sila. Okay. Alam ko ba ninyo, naisakay ako sa taxi. Nung nasa taxi na kami, yung nanay ko pa rin ng panalangin. Hinihipan ako. Ang gumigising lang sa akin, yung patak ng luha ng nanay ko sa mukha ko, mainit. Nakatingin ako sa nanay ko. Minsan ko lang share sa inyo, sa gawain. Yung nanay ko, hindi malaman kung paano tutugtungan ng buhay ko dahil akala niya mamamatay na ako. Alam ko yung ginawa ng nanay ko. Nilabas ko yung dibdib niya. Yung dibdib ng nanay ko. Pinabibig niya mo at pagbuhay ka. Ganun pala yung pagbabahan sa akin ng nanay ko. Nalalaman ko na isip ko kapag namatay pa na ako kasi sinapatay ng nanay ko. Dahil kahit anong gagawin niya, binigay pa yung kanyang dibdib. 24 anyos na ako. Bakit? Doon ko nakita ang pag-ibig ng Diyos sa nanay at tatay ko. Naggagawin ng lahat. Mabuhay ka lamang. Ibigay ang kanyang sarili. Isasakripisyo. Ikakahiya. Para lamang mabuhay ka. Gaano pa kaya ang Diyos sa tilang kahiya para sa atin? Na inaalok niya ngayong kapatid. Kung tatanggapin mo, mararanasan mo pagkabuti ng langit hanggang makarating ka sa buhay ng nangangam. Sumalik tayo. Pigil po niyo yung mga mata. Alalahan mo, wala kang mapag-asa ngayon, nalulungkot ka, hindi wala mo kinabukasan mo. May Kristo na nakamahal sa iyo. Sige po yung mga mga. Salamat na. Tugaw. Ikaw ang lalaki ko kapasama. Ikaw ang lagi tinatawa. Kamay ka ng bawat pangalaman. Totoo ng awa pagsisihan. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ito ang puso at kalooban. Ngunit hindi lahat ay may panahon. Na Kristo ang iyong pagkakataon. Kristo, Kristo, bakit minsan ka nakikilala? Kapag nakataba ng pusa panamba, pinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ang pag-ibig na puso. Bakit ba ang mundo ay may pulong-pulong? At kung napagawin, kami tulungan mo. Ikaw ang langit sa ikaw ang langit tinatawag. Kamay ka ng bawat
at kaibigan. Ito ang puso kalooban. Ngunit hindi lahat ay may kalaman. Nais ko ang iyong pagkalaan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka nagkikilala? Kapag nakalaman ang puso ano ba? Tingnan ka, sana'y magawa. Kristo, Kristo, kulang pa ang higit na puso. Bakit ba ang mundo ay gumugulo? Anong gagawin? Kahit tulungan mo, Kristo, oh Kristo, Kristo. Ang buhay ko